Mas lalo pa nating alamin ngayon ang Mark of the Beast. Ano nga ba ang Mark of the Beast at ano ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Maaring naririnig nyo na yung salitang Mark of the Beast o yung tinatawag po natin na tatak ng halimaw. Sa totoo lang mga kapatid, nabanggit po talaga yan sa Biblia. Yung iba naririnig po ito o kaya man po alam nila yung salitang Mark of the Beast pero hindi po nila ganong naiintindihan kung ano nga ba ang tatak na ito. Yung iba nalilito po sila at meron silang mga iba't ibang mga interpretation patungkol po dito sa Mark of the Beast. So ngayon po, lilinawin po natin ano nga ba talaga itong Mark of the Beast na ito. At bilang mga Kristiyano, ano po ang magiging tugon natin pagdating dito sa usapin ng Mark of the Beast. Ngayon mga kapatid, simulan po natin dito para mas maintindihan nyo. Ang Mark of the Beast, ito po ay nabanggit sa Book of Revelation. So ngayon, basahin po natin yung Revelation chapter 13 verse 16 to 17. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. Verse 17, at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o bilang nakatumbas ng pangalan niyon. So doon po natin nakuha yung konsepto ng tinatawag natin na tatak ng halimaw o mark of the beast. Malinaw mga kapatid, sinabi po, merong itatatak sa noo at sa kanang kamay ng tao. At sinabi, itatatak daw po yun ng ikalawang halimaw. So ano po ang ibig sabihin ng halimaw? Yung halimaw po na yon, hindi po yon isang halimaw talaga. Yung halimaw na yon ay isang tao. At yun po yung Antikristo. So ibig sabihin po niyan, kaya siya tinawag na mark of the beast, yun po ay tatak ng Antikristo na ilalagay sa noo at sa kanang kamay ng tao. At ang sabi mga kapatid, sapilitan po itong itatatak sa lahat ng tao. So ibig sabihin po niyan, buong mundo ay required na magpatatak ng mark of the beast sa noo at sa kanang kamay. Ngayon mga kapatid, malinaw ang sabi po doon na kapag wala kang tatak ng halimaw, hindi ka makakabenta at makakabili. So, yun po yung konsepto ng Mark of the Beast. Kailangan mo yung Mark of the Beast para makabenta ka at makabili. In short, kung wala ka nun, mahihirapan kang mabuhay sa mundo na ito. Kailangan mong tanggapin yung tatak ng Antikristo. Pero mga kapatid, ito po yung tatandaan nyo. Yung Mark of the Beast, hindi lamang po ito pumapatungkol sa itatatak sa tao para makabenta o makabili. Hindi lamang po ito pumapatungkol sa ekonomiya o teknolohiya. Kasi maraming mga tao ngayon, pag sinabing Mark of the Beast, madalas po kinokonekta po nila ito sa teknolohiya. Katulad na lamang po ng microchip, ng tato, at iba't iba pa po na pwedeng ilagay sa noo at sa kamay ng tao. Pero mga kapatid, kung babasahin po natin maigi yung Biblia, kung titingnan po natin yung konteksto na ito, hindi lamang po siya pumapatungkol doon. Ito po ay pumapatungkol sa espiritual na pagpili mo. Bagamat sinabi po na ito ay sapilitang ipapatatak, nasa inyo pa rin po yan mga kapatid. Hindi pwede na ikaw ay aksidenteng matatakan ng Mark of the Beast. Kasi mga kapatid, choice nyo pa rin po yun kung gusto nyo magpatatak ng Mark of the Beast pagdating ng panahon. Kasi mga kapatid, ang Mark of the Beast, ang ibig sabihin lamang po nito ay pagsamba mo sa Antikristo. Hindi lang po ito patungkol sa pagbebenta at pagbili. Kasi kapag meron ka ng tatak ng halimaw, isa lamang po ibig sabihin nun. Tinalikuran mo na yung Panginoong Kristo at sinasamba mo na yung Antikristo na alam natin ang nasa likod po nun ay walang iba kundi si Satanas. So ibig sabihin po mga kapatid, kapag may Mark of the Beast ka, ibig sabihin nun sinasamba mo na si Satanas. At ito po ang pinakadelikado at pinakanakakatakot po na katotohanan sa Mark of the Beast. Kapag meron ka ng Mark of the Beast, natatakan ka na ng Mark of the Beast sa noo o sa kanang kamay mo, ito mga kapatid na nakakalungkot dyan, wala na pong pag-asa. Ibig sabihin, kapag may tatak ka na ng halimaw, patungo ka na sa kapahamakan. Patungo ka na sa impyerno. Kung babasahin niyo po yung Biblia, malinaw po doon sinabi sa Book of Revelation, sa vision ni John, lahat ng may tatak ng halimaw, sila po ay nilagay o dinala doon sa dagat-dagatang apoy. Ang nakakalungkot lang, marami po ang magpapatatak ng Mark of the Beast pagdating ng tribulation. Kasi nga iisipin nila, kailangan po nilang mabuhay. Kailangan po nila yon para makabenta o makabili. Mas magiging maganda po kasi ang buhay nila kapag meron silang Mark of the Beast. At yun po yung panlilin lang na gagawin po ng Antichrist o kaya man po ni Satanas para mapahamak ang mga tao. So kapag natatakan po yung isang tao ng Mark of the Beast at alam niya po yung patungkol sa ating Panginoong Kristo, malinaw yun po yung paglapastangan sa banal na spirito. Yun po yung kasalanan na walang kapatawaran. Ibig sabihin mga kapatid, ibinigay mo na yung sarili mo o yung buhay mo kay Satan at patungo ka na doon sa impyerno.
So kung papansinin niyo po mga kapatid, wala akong sawang nagbabahagi ng patungkol sa Mark of the Beast. Bakit ko to binabahagi? Kasi mga kapatid, kailangan po magkaroon ng awareness yung mga tao. Kailangan malaman po nila to. Kasi kapag dumating po yung tribulation at hindi nila alam yung patungkol sa Mark of the Beast, hindi po nila alam na ito po yung magdadala sa kanila sa impyerno, mapapahamak po sila, magpapatatak po sila. Akala nila tama yun, akala nila okay yun, akala nila makakatulong yun. Pero mga kapatid, sinasabi po ng Biblia, yung Mark of the Beast, ito po ay tatak ng halimaw. Dadaling ka nito sa kapahamakan. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, sinasabihan ko na po kayo, hindi po aksidente na nakita nyo po yung video na ito. Kung sakali magsimula na po yung tribulation, wag na wag kayong magpapatatak ng Mark of the Beast. Kahit gaano po kaganda yung sistema na yan. Dadalin po kayo niyan sa impyerno. Kahit anong pagkumbinsi po ang gawin ng mundo po na ito, sabi nga po sa pilitan, wag na wag kayong magpapatatak kahit po yung buhay nyo yung kapalit. Kasi ganun po mga kapatid, pag di talaga kayo nagpatatak ng Mark of the Beast, sinasabi rin po ng Biblia, kayo po ay mapapersecute. At pwede mangyari mga kapatid, kung di kayo magpapatatak ng Mark of the Beast, yung buhay yung kapalit niyan. Kasi mga kapatid, ang gusto po ng Antikristo, lahat sa buong mundo na ito ay magpatatak ng Mark of the Beast para mapahamak at madala doon sa impyerno. So mga kapatid, kung dumating man kayo sa time na papipiliin kayo, Mark of the Beast o yung Panginoong Kristo, huwag kayong magdalawang isip na piliin pa rin yung Panginoong Kristo kahit na po yung buhay nyo yung kapalit. Kung pipiliin nyo yung Mark of the Beast, maaring sandali, pwede kayong maging masaya, pwede po kayong maging mayaman, pwedeng maging maganda po yung buhay nyo, pero pansamantala lamang po yan mga kapatid. Ilang taon lamang yan. Kumpara sa pagpili nyo sa ating Panginoong Kristo, ito po ay eternal. Pag pinili nyo yung Panginoong Kristo, maaring ma-persecute kayo o matapos yung buhay nyo sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, pero pagkatapos po nun mga kapatid, ang kapalit nun ay buhay na walang hanggan. So piliin nyo pa rin ang ating Panginoong Kristo kung sakali man na maranasan nyo po yung tribulation o kaya man po magkaroon ng tatakan ng Mark of the Beast. So mga kapatid, ang Mark of the Beast, hindi lamang ito pumapatungkol sa microchip, sa tattoo, RFID, QR code, barcode, o kung ano man pong maaaring tinitingnan natin na konektado sa Mark of the Beast. Kung titingnan natin sa mas malalim po na perspektibo, ito po ay pumapatungkol sa espiritual na labanan. Hindi pa man dumarating po ngayon yung Mark of the Beast, wala pa po yung Antikristo, o hindi pa po nagsisimula yung tribulation, tingnan muna po natin yung puso natin. Sino po ba yung nakatatak sa puso natin? Mahalaga po mga kapatid na sa panahon natin ngayon, nakanino ba tayo? Nasa mundo ba tayo? Naki Satan ba tayo? O nasa Diyos tayo? Nasa ating Panginoong Kristo? Bago po dumating ang tribulation, mahalaga po mga kapatid na meron na po tayong tatak o selyo na galing sa Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag meron ka ng tatak ng Diyos, which is yung ating Panginoong Kristo na nasa puso mo, yung banal na spirito na nananahan sa'yo, ibig sabihin po nun mga kapatid, kayo ay meron ng kaligtasan. Ngayon kung wala pa po yan, mararanasan nyo po talaga yung tribulation. At posible na kayo po ay matatakan ng Mark of the Beast. Kasi nga, hindi ka selyado sa Diyos eh. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, bago dumating yung Mark of the Beast, bago magsimula yung tribulation, bago magkaroon ng tatakan, magpatatak ka na sa Diyos. At yun po ay yung ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, manampalataya ka na ngayon sa Panginoong Kristo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Mamuhay ka na may kabanalan ngayon at sundin mo yung kalooban ng ating Panginoong Kristo. Yun po yung ibig sabihin na meron ka ng tatak ng Diyos. Maaaring hindi man makita yung mga marka na ikaw ay meron tatak ng Diyos sa iyong mga katawan. Pero mga kapatid, yung pamumuhay mo, doon po makikita yung marka na ikaw ay nasa Diyos na meron ka ng tatak ng Diyos. Na yung buhay mo, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. So kung nakita po natin, sinasabi po ng Biblia na wala ng pag-asa kapag ikaw ay natatakan na ng Mark of the Beast, totoo po yun. Wala na talagang pag-asa, lalo na nga pagdating ng tribulation. Pero hanggat di pa po dumarating yung tribulation sa panahon natin ngayon, di pa po lumalabas yung Antichrist, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos na tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. Kasi mga kapatid, kung wala ng pag-asa pagdating ng tribulation, kapag ikaw ay natatakan na, ngayon mga kapatid, hanggat wala pa ang tribulation, meron pang pag-asa. Marami pang pag-asa na binibigay sa atin yung Diyos para tayo ay sumunod at manampalataya sa Kanya. So muli mga kapatid, ito pong Mark of the Beast po na ito, wala pa po siya sa panahon natin ngayon. Hindi pa po siya lumalabas. Wala pa pong tatakan. Bagaman may mga nakikita po tayo ngayon, nagpapalagay po sila ng mga microchip sa kanilang mga kamay, o kaya man po mga chip implant na nababalitaan natin na nilalagay po sa kanilang mga utak, at kung ano-ano po pong mga nilalagay sa katawan ng tao na sinasabi po nila na Mark of the Beast. So wag po kayong matakot mga kapatid na meron ng Mark of the Beast sa panahon natin ngayon. Ano man pong mga lumalabas ngayon ng mga balita na sinasabi nila, yun na raw yung Mark of the Beast, hindi pa po yun. Hanggat wala pa po yung Antichrist, hindi pa po siya lumalabas, at hindi pa po nagsisimula yung tribulation, wala pa po yung Mark of the Beast. At wag kayong matakot na sinasabi nyo, natatakan kayo ng Mark of the Beast nang hindi nyo alam. Muli mga kapatid,
kapatid, ng mark of the beast, hindi lamang po ito patungkol sa pera. Ito po ay patungkol sa pagsamba mo. Patungkol to sa pagpili mo. Sa Diyos ba o kay Satanas? So mga kapatid, hindi pwede na ikaw ay matatakan ng mark of the beast nang hindi mo alam. Alam nyo po yon at nasa inyo yung pagpili. So wag po tayong matakot patungkol sa mga theory na naririnig po natin patungkol sa mark of the beast. So mga kapatid, ngayon pa lang hanggat wala pa yung mark of the beast, hanggat wala pa yung tribulation, piliin nyo na po yung ating Panginoong Kristo. Siya lamang po, wala nang iba. Siya lamang po yung ilagay nyo sa inyong puso na nag-iisa, wala na pong iba. Dahil sa pamamagitan po niyan, kapag pinapasok nyo si Jesus sa inyong puso, meron na po kayong tatak ng Diyos. At kapag meron na kayong tatak ng Diyos, isa lamang po ang ibig sabihin niyan. Kayo po ay ligtas na at kayo ay tagalangit na.